tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Genesis 6:11-14. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos
at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at sa labas. Ang katuwiran ay bunga ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na katuwiran ay hindi kaisipan lamang. Ito ay isinasabuhay. Ang katuwiran ng mga inaring matuwid ay nakita sa kanilang pamumuhay. Ang katuwiran ni Noe ay nagsilbing liwanag sa gitna ng isang madilim at makasalanang mundo. Ang kanyang pagsunod sa paggawa ng daong ay gawang bunga ng kanyang pananampalataya. Si Jose na asawa ni Maria at si Zacarias na asawa ni Elizabeth ay tinawag na matuwid dahil sila ay sumunod sa Diyos kahit walang nakakakita. Ang katuwiran ay may kaakibat na malinis na budhi at mabuting pamumuhay. Kung ang isang tao ay binihisa ng katuwiran ni Kristo, natural na dadaloy ang kabanalan sa kanyang pananalita, gawa at pakikitungo sa kapwa. Awit 5, 7, 8, 11 at 12. Ngunit ako, sa pamamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong bahay, at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katuwiran, dahil sa aking mga kaaway. Tuwirin mo ang iyong daan sa aking harapan. Hayaan mong magalak ang lahat ng nanganganlong sa iyo. Hayaan mo silang umawit sa kagalakan at sila naway ipagsanggalang mo upang dakilain ka ng mga umiibig sa pangalan mo. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat na gaya ng isang kalasag, ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Ang pagpapala sa namumuhay ng matuwid. Ang mga awit at kawikaan ay puno ng mga pangako ng kalinga, biyaya at kagalakan para sa mga namumuhay ng matuwid. Ang katuwiran ang nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso. Ang mata ng Panginoon ay nakatingin sa matuwid at siya ay nakikinig sa kanilang daing. Ang daan ng Panginoon ay kuta sa matuwid. Ang matuwid ay lalago na gaya ng puno ng palma, siya ay lalaki na gaya ng sedro sa Lebanon. Ang pagpapala ay nasa ulo ng matuwid. Ang matuwid ay gagantimpalaan ng kabutihan. Kayo'y magpakagalak sa Panginoon at magkatuwa kayong mga matuwid. Magsihiyaw kayo sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. Ang liwanag ay isinasabog para sa matuwid at ang kagalakan para sa mga matuwid sa puso. Unang Juan 3:7-10. Mga munting anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Dalawang uri ng tao. Malinaw ang paghihiwalay ng Diyos sa dalawang klase ng tao,
ang matuwid at ang masama. Kung magkagayo'y babalik kayo at makikilala ninyo ang pagkakaiba ng matuwid at ng masama, ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Kung kanino ninyo iniaalay ang inyong sarili bilang alipin upang sumunod, kayo ay mga alipin ng isa na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod na tungo sa katuwiran. Tayo ay pinapaalalahanan na huwag makiayon sa mga di matuwid dahil magkaiba ang ating pinaglilingkuran. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi sumasampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at ang kalikuan? O anong pakikipag-isa mayroon ang liwanag sa kadiliman? Mateo 7:21-23. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Upang makagawa ng tunay na katuwiran. Ang pag-aaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi lisensya upang tayo ay magkasala. Ito ay ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo ay makagawa ng tunay na katuwiran sa tulong ng Espiritu Santo. Wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sikaping maunawaan ang pag-aaring matuwid. Nakababahalang baka hindi ito laging nauunawaan. Madalas nating mas isipin ang katayuan ng inaaring ganap ng Diyos kaysa pamumuhay ng matuwid. Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay dapat ding mamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos at ng tao. Sa buong Biblia, pinupuri ang mga lingkod na matuwid at pinapangakuan sila ng kalinga at kagalakan. Malinaw ang pagkakahati ng tao sa dalawang uri, ang matuwid at ang masama. Binigyang diin ni na Jesus, Pablo at Juan na ang tunay na layunin ng pananampalataya ay makabuo ng mga taong gumagawa ng tama. Sa makatuwid, ang tunay na Kristiyano ay namumuhay ng matuwid dahil ang Diyos ay matuwid. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin.
Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.